Magandang araw po sa inyo. Welcome back po dito sa aking munting channel kung saan tayo magkukwentuhan ulit sa mga pangyayaring political sa Pilipinas. Sana po ay inyo po akong samahan, mag-comment po tayo, mag-subscribe din po sana kayo, mag-like at magkausap-usap po tayo sa mga nakarangong video na pinaliwanag ko doon sa mga pangyayari sa Senado. Ngayon po, atin pong bibigyan ng ilang opinion at pag-usapan din natin yung mga pangyayari na binapato ngayon sa ilang mga miyembro ng Senado. Alam niyo po, meron po akong napakinggan kanina yung sinabi ni Sal Panelo na hindi siya naniniwala na political persecution ang nangyayaring mga kaso dito sa majority senators. Sabi niya, paano magiging political persecution yun? Nasa minority pa lang nung gumulong na yung investigasyon sa mga yan. Naniniwala tayo doon. Yun ang totoo doon. Paano kung ipe-persecute? Wala ka pa sa majority, talagang lumalabas sa pangalan mo sa mga kinakasamutan mo. At tandaan po natin, uulitin ko po, maraming beses ko na ito inulit sa iba kong videos. Ang mga kaso po nila, plunder, ibig sabihin, pag nanakaw sa kaban ng bayan, pagkamalang kaban ng bayan, graft, yan ang mga kaso nila. Murder, mas murder kasi crime against humanity yan kay Bato. Di ba ganon? So yan yung mga kaso nila. Paano magiging political persecution yan? Di katulad yung panahon ng martial law. Mga kaso nun, rebellion, inciting to sedition. Wala naman pong destabilization case laban sa mga yan. Ang mga kaso yan, mga sila rin nagpaamak sa sarili nila. Tulad ng kay Marcoleta, kung ano-anong inaamin niya doon sa mga interview niya, na magtatuloy siya sa plunder. At napalamanag ko po yan sa iba kong video. Sana po panoorin niyo yan. Yung tungkol sa plunder. Bakit siya nahantong doon? Sabi nga ni Boss RJG, ni Senator Gordon, madali yung kaso kay Marcoleta kasi dami niyang pag-amin Ganun din si Robin Padilla, obstruction of justice, pwede ring aiding and abetting. Dahil nga doon sa mga pronouncements niya sa media, paano lumabas si Pato de la Rosa. Ang pinakamabigat dyan, ito nangyayari sa Senado dahil kay Alan Cayetano. Dahil, tanggapin na po natin mga kababayan. Ewan ko po ako, ano pong opinion niyo dito? Ang mga TDS, laging naghahanap ng resulta na pabor sa kanila, investigasyon. Pero ang gusto nila, ang dulo ng investigasyon, ang sisisihin yung taong gusto nilang sisihin. Hindi ba dapat ang investigasyon ay open sa mga ebidensya? Habang papasok ang ebidensya, doon tayo pupunta. Sa katunayan, naipasa nga ang report ni Blue Ribbon Committee Chairman noon, ni Panfilo Lacson noon sa ombudsman bago pa mangyari ang gulo na yan Hindi nga pinirmahan ng iba Hindi ba? Kaya magiging yan, hindi yan na Blue Ribbon report, kundi Chairman report lang yan. Blue Ribbon Chairman report. Kasi hindi nga nakakuha ng 9 na boto, 7 lang ang pumirma dyan Pero ganun pa man, yung kapwa nyo DDS, mag-isip po sana kayo mga DDS, kapwa yung DDS sa Sal Panelo, hindi naniniwala ng political persecution nangyayari sa mga senador, sa mayorya, kasi nga, bago pa sila magiging majority, may mga kaso ng kinakarap. At kaya nasabi ko, sila rin nagpapahamak sa sarili nila. Sila Marcoleta, sila Robin Padilla. Ito nga, si Alan Cayetano, dapat may obstruction of justice din to. Isa pa to. Kinugulo niya talaga ang Senado. Ngayon naman, hindi uma-attend ng sesyon. Dinidelay niya. Kasi, siguro alam niya, katulad ng pinaliwanag ko ng nakaraang kong video, yung scenario na pag nag-11-10 yan, kahit 11-11, may isa lang absent sa kanila, kayang ideklara ng minority, vacant ang lahat ng chairmanship, maging ang Senate President. At pag nagkataong yun, walang Senate President. Hindi man makakapagluklok ang minority ng kanilang Senate President dahil wala silang 13 bilang, hindi wala silang sapat na bilang, sa rules, kailangan magkaroon ng acting Senate President. At napaliwanag ko doon kung sino ang pwede maging acting Senate President base sa rules, sa tradition. So malamang yan, alam ni Alan na pag gumarap siya doon, baka matanggal siya. Madrama tong taon to Binaliwanag na rin natin. Yung ginawa niya noon sa lower house, sa Congress, yung term sharing nila ni Velasco, hindi niya tinupad. Yung panahon na dapat bumaba na siya, si Velasco na, kinandado niya ang Kongreso. Diba? Ganyan din ang ginagawa niya ngayon, puro drama. Simula umupo siya, everyday may drama. Parang teleserye. Ang gulo-gulo ng taong to, ang gulo-gulo pamuno.
Kaya tama lang din yung panawagan nila mag-resign si Alan Cayetano kasi sinasayang niya hindi lamang ang pera ng bayan, ang tiwala ng bayan, sinasayang niya yung mga pwedeng maging benepisyo, mga pwedeng makuwang kaginawahan ng Pilipino pag nakapagpasa sila ng mga batas, wala pong maipapasa, hindi uma-attend eh. Walang amendments na nangyayari, walang debate, walang reading, first reading, second reading, third reading, walang kahit na ano. Kasi nga po, hindi uma-attend ng sesyon, wala sa plenaryo. Kaya ang talo dyan, ang taong bayan. Kasi ang taong bayan, katulad ng pinaliwanag ni Senator Mick Zubiri, yung mga nasa hospital na hindi makalabas na lino-hostage ng hospital, na meron na sana silang batas na hindi pwede gawin yon, tapos na yun, halos tapos na daw, nabinbin dahil nga hindi sumisipot ito sila Alan Cayetano. At ito man naman majority block, sumusunod. Ano ba naman kayo? Halal kayo ng taong bayan. Binabayaran kayo ng buwis ng taong bayan. Para ano? Para maipagpatintero sa minority? Dahil sundin ninyo ang mga interest ninyo. Dapat ang mangbabaw sa inyo, yung mandato ninyo sa sambayan ng Pilipino, hindi yung gusto nyong gawin dahil pabor sa inyo, sa interest ninyo, pampolitika, o may tatamaan sa inyo sa pamilya ninyo kaya hindi nyo magawa. Dapat kayo, handa kayo nung pumasok kayo sa politika na ang buhay ninyo ay pampubliko na. Ibinigay niya ninyo ang serbisyo ninyo. Dapat yun. Nangyayari ngayon. Sa mga mayang Pilipino ang nag-a-adjust sa inyo eh. Nakakahiya. Nakakahiya ang Senado. Worse than useless ang Senate presidency ni Alan Cayetano sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Ngayon lang yan nangyari at hindi yan kataka-taka dahil nga may ugali at may background yan na ganyan si Alan Cayetano. At napaliwanag mo natin yan sa ibang mga video. Ngayon po mga DDS na to, hanggang ngayon din nila yun nakikita. Ang alam lang nila, ang paniniwala nila, ginigip eh. At ngayon ang tanong ko sa inyo, yung mga DDS na nanonood, sana magkomento kayo dyan. Ang tanong ko agad to, nasa inyo na ngayon ang majority. Nasa inyo ang chairmanship. Pinagmamalaki ng yung Blue Ribbon Committee, lalabas ng katotohanan dahil kayo na may hawak. Ang tanong ko, dahil kayo gumawa ng subcommittee kahit na hindi dumaan sa plenaryo, hindi dumaan sa proseso, ang tanong ko, yung pinagmamalaki yung Marines 18 at si Baligod na sabi pa nila Amy Marcos, iharap na yan para lumabas sa katotohanan, bakit yung inatrust ang invitasyon? Ang nag-attrust niyan, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Pia Cayetano. Bakit? Bakit atras abante kayo, urong-sulong kayo? Bakit kayo umatras? Nasa inyo na ngayon ang baraha eh. Diba? Gusto nyong idiin sila Ping Lacson, idiin ang minority, o ngayon nasa inyo, bakit atras abante kayo? Kasi, maaari, peke, o wala pang tibay ang script na ginagawa. Kasi naman itong 18 Marines na to, napatunayan naman na hindi man pala Marines yung karamihan dyan, at iba naman kung Marines man, mga tanggal sa serbisyo. Tapos si Marcoleta, diba, baka nakakalimutan po natin, ulitin ko lamang po, si Marcoleta po ay minsan nagdala ng isang testigo sa Blue Ribbon hearing nang walang pasabi, basta inupo niya si Gutesa, tapos kalaunan, itong Gutesa nagsalita na kung ano-ano, tinuturoan pa nga ni Marcoleta kung saan yung babasahin, at ang pinakamabigat doon, yung natuklasan na ang notaryo pala ng salaysay nito ay ang notaryo hindi totoo yung notaryo. Tinanggi ng abogado na siya yung nagnotaryo nun. Talaga sinungaling ang grupong ito. Talagang ano ba namang kata-kata kay Marcoleta sa sesyon nga sa plenaryo, nagdeklara siya na ang sabi daw ni Lito Lapid hindi siya nagsa-second motion sa panukala ni Senator Mick Zubiri. Buti na lang si Senator Lito Lapid pinuna at itinuwid kinabukasan, no? Kung kayang magsinungaling sa harap at live video nito ng grupong to, ano aasahan natin dyan? Mga DDS, mag-isip kayo, ano aasahan ninyo dyan? Lagi nyo sinasabi maganda, safe, walang droga. Talaga bang walang droga? At ang punto natin dyan, di natin pinagtatanggol ang mga drug users, drug pushers. Kalaban natin yan. Pero sinasabi po natin, may due process tayo. Ngayong may due process sa kanila, bakit ayaw nila harapin? Diba? Takbo ng takbo, tago ng tago. Matatapang, pero pagka pinalagan,
takbuhin, iyakin eh. Di ba? Yan ang tatak DDS. Matapang pag merong aawat. Pero kapag kasi nampulan mo, drama yan, gaslight, no? Pabiktima. Yan ang totoong sitwasyon ng mga DDS, kaya nakakaawa rin. Pero sana mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Sana po mag-comment po kayo. Mabasa natin, mapag-usapan natin sa mga darating na panahon. Mag-like din po sana kayo dito. Marami po salamat. Hanggang dito po muli. Magkwentuhan po muli tayo pang politika sa mga susunod na panahon. Marami po salamat sa inyo.